May mainit na balita na naman po tayo ngayon tungkol sa isa sa pinag-uusapang project sa Web3. At ito po ay walang iba kundi si Pi Network. Habang ang karamihan po sa atin ay patuloy na umaasang magsimula na ang Open Mainnet, may mga bagong ulat na nagpapakita na posibleng bumaba ang presyo ni Pi hanggang sa 0.28 or 28 cents. Ngunit teka, may tinatawag ding comeback of the century na sinasabi ng ilan mula sa Pi community. Kaya sa video na ito ay sisilipin po natin ang tunay na estado ni PiCoin sa market. Titignan din natin ang mga technical indicators at ang lakas ng kanyang community at mga upgrades na posibleng magsalba sa kanya mula sa kanyang pagbagsak. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At yan, ang source po ng ating balita ngayon ay ang Blackonomy. Yan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang presyo ngayon ni Pi Network. Ayan. Ayon po sa pinakabagong datos ay kasalukuyang nasa 0.355 ang trading price ni PiCoin. Ang market capitalization po nito ay nasa $2.41 billion habang ang daily trading volume naman ay umabot po sa $75 million. Kung titingnan, medyo stable po ang galaw nito dahil tumaas lamang ito ng 0.20% sa loob ng isang araw. Pero ayon po sa mga eksperto, hindi ito sapat na dahilan para maging kampante. May mga predictions po na nagsasabing posible pang bumaba ang presyo ni Pi hanggang sa 0.281. Ang projected trading range para sa susunod na buwan ay mula 0.247 hanggang 0.354. Ibig sabihin, kahit mukhang steady ngayon si Pi, ay posibleng may malaking correction po na mangyari. Ngayon ay bakit naman po sinasabi ng iba na babagsak si Pi ng hanggang 0.28 na presyo? Ang prediction na ito ay base po sa algorithmic forecast na sinusuri ang galaw ng market, volume at technical trend. Dahil sa mababang momentum at pagtaas ng pressure mula sa mga nagbebenta or sellers, may posibilidad na bumaba pa ang presyo. Para po sa mga bearish traders, ang ganitong scenario ay isang oportunidad para kumita. Kapag bumaba nga ito sa 0.281, pwedeng magkaroon po ng mahigit 30% gain sa mga nag-short ng Pi. Pero teka, hindi po ibig sabihin nito ang tiyak na mangyayari. Ayan. Ngayon ay ano naman ang nararamdaman ng Pi community tungkol dito? Habang ang mga analyst ay may dalang babala or warning, iba naman po ang pananaw ng Pi community. Ayon sa kanila ay temporary lamang ang pagbaba ng presyo. Tinawag pa nga ng isang crypto marketing group na Crypto Cloud ang sitwasyon bilang the comeback of the century. Kaya ang tindi, the comeback of the century. Sabi nila ang pagbagsak sa presyong 0.36 ay epekto ng mga early sellers na agad nagbenta sa market. Pero sa kabila po nito ay nananatiling matibay ang suporta ng community. Ang mga tinatawag po na pioneers o ang mga active users ng Pi Network ay naniniwala pa rin na solid ang ecosystem ni Pi at darating din ang oras ng pag-angat. Ngayon ay sunod po nating katanungan ay may mga bagong features ba na inilaunch itong si Pi Network? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo naman. May isa pong malaking security upgrade na inilabas kamakailan si Pi Network. At tinatawag po itong passkey integration. Gamit ito ay mas madali at mas secure na ang authentication process ng mga users gamit lamang ang isang tap.
Ang bagong feature na ito ay layong dagdagan ang tiwala ng mga users sa platform habang hinihintay pa rin ng marami ang pagbubukas or pagiging fully open ng mainnet ni Pi Network. Sa katunayan ay active itong ipinopromote ng Pi News kung saan ay tinatanong nila kung have you gotten the new passkey feature yet? Yan. Kaya naman, mas lalong nagiging excited ang community. Ngayon ay paano naman po makikinabang si Pi Network sa upgrade ni Stellar? Ayan. Isa pang magandang balita ay ang nalalapit na Protocol 23 upgrade ng Stellar. Dahil pareho po silang gumagamit ng Stellar Core, makikinabang din si Pi Network sa upgrade na ito. At ayon po kay Dr. Alcoin, isang Pi community expert, ang upgrade ay magdadala po ng smart contracts, faster transactions, at parallel processing na magpapabilis sa buong system. Isa sa ilalim po ito sa boto para sa mainnet implementation sa darating na September 3, 2025. Ito ay malaking hakbang para kay Pi dahil maaari po nitong mapabilis ang Web3 integration ng project. Mas magiging scalable, efficient at modern blockchain network itong si Pi kapag naipatupad po ito. Sunod na katanungan ay ano pa ba ang ibang investment move na ginawa ni Pi Network? Bukod po sa upgrade ay pumasok din si Pi Network sa mundo ng AI robotics. Kamakailan lamang ay nag-invest po sila sa isang startup na tinatawag na OpenMind. Layunin ng startup na ito ay maging parang Android OS pero sa humanoid robots. Ang investment na ito ay naaayon po sa long-term goal ng Pi Network. At ito po ay ang maging global peer-to-peer asset. Ibig sabihin ay hindi lamang po siya crypto kundi bahagi ng mas malawak na ecosystem ng Web3 at saka AI technology. Yan, bilang panghuling katanungan ay bakit kahit may progress ay bumababa pa rin ang presyo ni Pi? Ayan, kahit may mga positibong balita ay hindi pa rin po nakaligtas si Pi sa pressure ng market. Sa ngayon ay bumaba po siya sa 0.5% at nasa presyong 0.3519. Ayan, or 0.3519 na lamang. Ang kanyang one-day volume ay bumagsak din po ng 20% sa $44 million. Sa nakalipas po na 7 araw or last 7 days ay halos 20% ang binaba ng kanyang presyo at sa buong buwan naman ay 22%. Kaya naman kahit may pag-asa sa long term ay hindi pa rin po makakaila na mahirap ang short term performance. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay dapat po tayong maging maingat pero hindi mawalan ng pag-asa. Kung ikaw po ay nag-aabang pa lang na bumili ay baka magandang pagkakataon ito kung bumaba po sa forecast na presyo. Para naman po sa mga may Picoin holdings na dyan ay importante po ang long-term view at hindi po magpadala agad sa emosyon. Ang mga upgrade at investment moves ni Pi ay nagpapakita na hindi po siya stagnant. Kumikilos po siya patungo sa pagiging isang tunay na gamit na asset sa digital economy. Sa panahon ngayon ay mahalaga pong hindi lang tayo nakatingin sa presyo kundi sa direksyon ng project mismo. At yan, bilang panghuli ay sa kabila po ng lahat ay malinaw na hindi pa po tapos ang laban ni Pi Network. Maaring bumaba pa ang kanyang presyo sa mga susunod na linggo pero hindi po nito tinatapos ang kwento. Ang tinatawag na comeback of the century ay posibleng hindi lamang po hype kundi paghahanda sa mas malawak na pagbabalik.
Sa uli, ang mahalaga ay aralin po natin ang project, hindi lang base sa presyo kundi pati sa kanyang technology, community at direksyon. Si Pi Network ay isa pa rin po sa pinaka-active at promising na crypto projects ngayon. At tayo bilang mga Pinoy ay may mahalagang papel sa pagbibigay suporta at tamang desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.